Ako si Lira, 21, estudyanteng babae sa kasaysayan at sa araw na iyon ipinasiya kong ako mismo ang maglalakad tungo sa lumang bahay sa baryo ng San Gerardo. Isang bahay na palagi kong naririnig sa mga anekdota ng matatanda pero bihirang pinaninindigan ng sinuman na puntahan. Umaga pa lamang manipis pa ang hamog sa tabing kalsada, ngunit mainit na ang araw. Dalawa ang dala ko. Isang maliit na recorder at isang kwadernong may takip na talukap na balahibo. Sa loob ng bag ko may flashlight, isang lumang key na ibinigay ng kapitan ng barangay, at isang kopya ng lumang mapa na may bilog na tinta sa tapat ng mansyon. Mula sa sakayan ng jeep, naglakad ako ng 30 minuto. Habang naglalakad, ang lupa ay halos parang lumulubog sa bigat ng katahimikan. Mga kaluskos lamang ng dahon at ilang uwak na dumadapo sa mga poste. Bandang 10:30 naaninag ko ang bubong ng lumang bahay sa itaas ng mga punong kahoy. Napakalapad ng bakuran, damong umabot sa tuhod, bakod na may kalawang at pinto na kinakalantari ng hangin. Ang kahoy na gate ay nakaawang at ang nakasabit na karatula, tadtad ng lumang pintura, may nakaukit na mga titik na animoy inukit gamit ang patalim. C.V. 1907. Hindi ko mabasa ang buong apelyido dahil kinain ng kalawang ang huling bahagi. Hinawakan ko ang pinto at tinulak. Sumangga ito sandali bago ko mawala ang dumikit na dumi at inalisan ako ng balanse. Umindayog akong paabante at napahawak sa poste. Amoy, luma, amoy alkitran, amoy limot. Ang mismong bahay ay 2 palapag na may veranda. Ang mga haligi nito may inukit na bulaklak at mga bituin, ngunit ang ilan ay napiktal. Ang mga bintana may kapis na salamin, kung saan sumisilip ang mga anino ng mga kurtinang dilaw na parang ipinanganak na kupas. Ibinulsa ko ang recorder, ini-on at bumulong. San Gerardo Old House, arrival time, 10:39 a.m. Field notes begin. Bahagya kong inalog ang suot kong sneakers para mahulog ang putik. Marahang umakyat ang aking paa sa baitang. May tunog itong parang hinihila ang hininga ng kahapon. Sa loob ng pintuang may arko, malamig ang dampi, kahit disyerto ang init sa labas. Hinila ko ang pinto, hindi nakalock, at pumasok. Bumungad sa akin ang sala. May tokador na may salamin na bilog, mga silyang ratan na umiinda sa sarili nilang mga buto, at sa dingding, mga larawan sa sepya. Mga babaeng nakapamigkis, mga lalaking naka-Amerikana, mga ngiting ipinipilit sa pagitan ng oras na mahaba ang exposure. Nadama ko ang tiyakadong tibok ng relo. Walang orasan sa dingding, pero ang reguladong tagaktak ng tubig mula sa bubong ay nagmungkahi ng isang nakatagong metronomo. Minsan, kapag ginuguhit mo sa isip ang kasaysayan, puro linya lang ito. Ngayon, ang linya ay may amoy, may alikabok na dumadaloy pababa sa ilawan, at ang sinag ng umaga ay tinatabas ng kapis na parang hinihiwa ang liwanag sa mga pirasong hindi pantay. Pumunta ako sa isang aparador na de salamin. May mga libro, Espanyol at lumang Tagalog. Nasunog ang mga gilid. Napadpad ang mata ko sa isang maliit na journal. Kayumanggi ang takip. May nasapnan na pangalan, Clarita Valmores. Ang CV sa karatula sa labas. Hinagod ko ang alikabok at binaliktad ang unang pahina. Petsa. Mayo 14, 1907. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ang pawis sa batok ko ay parang tumalon pabalik sa loob ng balat. Kung makakahanap ako ng kabuuan ng salaysay, magiging mahalagang piraso ito para sa aking thesis, ang relasyon ng mga pribadong tala at mga pampublikong pangyayari sa panahon ng pagbabago mula Espanyol patungong Amerikano. Uupo sana ako nang marinig ko ang mahihinang yabag, hindi ko sasabihing yapak, sapagkat masyadong malinaw na may sapatos at may takong. Mula sa itaas, huminto. Isinara ko ang journal na para bang napahiya ako sa biglang paghinga ko. Lumapit ako sa paanan ng hagdanan.
mapayat ang mga baitang at may guhit ng dilim sa pagitan ng mga iyon. Sa dulo, may landing na maliit kung saan may nakasabit na larawan. Mukha ng isang babae, mga mata niyang kasing itim ng nagbabadyang ulap. Hindi ko mawari ang emosyon. Nahuli sa gitna ang kanyang mukha, parang tinuklap sa akin ang gitna ng isang pangungusap. May tao po? Boses ko ang nagbalik sa akin. Walang sumagot. Sa halip, ang hangin ang nagbigay ng tugon, dumaan sa kisame, parang humuhuni ang kahoy. Sinubukan kong walain sa isip ang yabag. Umupo ako sa sala at inumpisahan ang pagbabasa ng journal. Ang unang 3 pahinay paunang salita lamang. Arawan sa bahay. Pagbanggit ng pamilya at ilang pangarap ng may akda. Malinis ang sulat kamay ni Clarita, mahaba ang buntot ng G at ang T niya parang binibiyak ang linya. Pero makailang ulit niyang binanggit ang pagbabantay at mga mata sa gabi, nawari hindi lamang pangkaraniwang kaba. Bago magtanghali, iniwan ko muna ang journal at naglibot. Sa kusina, may paminggalan na may mga platoy sinakmal ng lumot. Sa ilalim ng mesa, may kahong kahoy. Binuksan ko, mga piraso ng rehas na parang napilas mula sa bintana at isang locket. Gintong pugad na may uling ang gilid. Binuksan ko ang locket. Sa kaliwang bahagi, larawan ng isang binata. Mahaba ang buhok, nakatali, may hawak na sombrero. Sa kanan, isang inisyal lamang, R. Hindi ko alam kung bakit, pero tumayo ang balahibo ko. Idinikit ko ang locket sa palad ko at tumingin sa bintana. Mataas na ang araw at sa di kalayuan may dumaan na tricycle sa kalsada. Tinagay ng tunog nito ang katahimikan. Bumalik ako sa sala upang ipagpatuloy ang journal. Hunyo 2, 1907 ang nakasulat. Mahal ko ang hindi namin dapat mahalin. Napalunok ako. Hindi lamang ito salaysay ng pang-araw-araw. Ito ang puso ng bayang nakaipit sa pagitan ng lumang batas at bagong kahulugan. Si Clarita ay anak ng isang kilalang pamilya ayon sa mga unang pahina at pinatutungkulan niya ang Ramon, isang kabataang hindi tanggap ng kanilang tahanan dahil sa pinagmulan nito. Sa sumunod na mga pahina, nagbanggit siya ng mga bulong sa gabi, hindi pa multo kundi mga bulong ng laman ng bahay, mga tinig na parang pamilyar na pabulong sa kanya. Umalis ka. Pinarako ang recorder, sinilip ang oras, 12:53 p.m. Kumalam ang sikmura ko. Nagbuklat ako ng baong tinapay at ininom ang tubig mula sa bote. Sa labas, naninipat ang liwanag, maputi at mautal. Kahit tuyo ang paligid, may malamig na hibla na parang kumukutob sa pigi ng batok ko. Napatingin ako sa mga larawan, lalo na sa iisang larawan ng babae na nasa dulo ng hagdan. Naisip kong baka si Clarita iyon, walang nakasulat na pangalan, ngunit may maliit na gasgas na parang tuldok sa kanyang kanang pisngi, ang uri ng marka na magtatag kang maalala kung araw-araw mong tinititigan. Bago mag-alauna, umakyat ako para maghanap ng iba pang piraso ng kwento. Ang bawat baitang kumikirot sa ilalim ng aking bigat. Sa palapag, 3 kwarto, 2 na may pinto, isa'y open sa pinakaloob na bahagi. Ang unang silid, may lumang kama na may kulambo at aparador na walang laman. Ang pangalawa, may estante ng mga libro at mga kahon. Ang pangatlo, ang pinakamaliwanag, may malaking salamin sa paanan, isang tukador na kinahuhumalingan ng alikabok. Sa ibabaw nito, hindi inaasahan, may maayos na pagkakaayos ng suklay at pulbos na parang may nag-ayos kahapon lang. Umupo ako sa upuan at tumingin sa salamin. May manipis na guhit ng dumi sa aking pisngi at ang buhok ko'y sumabit sa balikat ng backpack. Walang kakaiba. Ngunit habang tinititigan ko ang sariling mata at sinusubukang i-visualize kung paano ipinoposisyon ang sarili para sa isang larawan noong 1907, may dumampi sa talampakan ko. Parang malamig na hangin, hindi.
Parang panyo na ibinababa sa sahig, madulas na tela. Napalundag ako at tumingin, pero walang panyo. Ang aking paa lamang at ang sahig na kahoy. Guni-guni. Sabi ko sa sarili, pero naramdaman kong may nalaglag sa bag. Hinugot ko ang locket. Hindi ko maalala kung ibinalik ko ba sa kahon. Dinala ko lang ba ito sa sala? Bakit nasa bag ko? Tumatak ang gilid nito sa palad ko. Nang igulong ko ang hinlalaki ko sa ibabaw, may kumurap na liwanag sa salamin. Hindi dahil sa araw, kundi parang may aninong sumagi sa likod ko. Mabilis akong lumingon. Silid lamang ang nandoon. Sarado ang bintana na puno ng alikabok at kurtinang hindi tuluyang nadadarang ng araw. Nang bumalik ang tingin ko sa salamin, ang sariling matang malaki at sa mismong gilid ng frame para bang may balikat na dumudungaw. Tumingin ako ng tuluyang nakapirmi, hininga ko humigop ng alikabok. Mabagal akong tumayo at itinapat ang sarili sa anggulo kung saan ko nakita ang balikat. Wala. Ang salamin ay kumakatok sa takot ko, hindi sa mga mata ko. Ibinulsa ko ang locket. Paglabas ko sa silid, dinala ako ng paa ko sa pangalawang kwarto na may mga kahon. Isa-isang binuksan ko ang mga ito. May isa na puno ng liham, tinuping maingat, at nakabenda ang dulo ng sinulid na pula. Sa ibabaw isang sobre na nakapangalan, para kay C. Binuksan ko ito. Luma at malutong ang papel. Clarita. Ang bungad, hindi ako magsisisi. Kung ito man ang huling liham ko, tatandaan mo sana na minahal kita ng buong buo. Walang apelyido, walang iba pang identidad maliban sa Ramon. Sa ibaba may mantsa. Hindi ko alam kung alak, luha o dugo. At ayaw ko ring tantiyahin. Isiniksik ko sa journal ko ang sulat, hindi bilang pag-aari, kundi bilang pangakong muli ko itong ibabalik matapos ito maskan sa unibersidad. Dito nagsimulang bumilis ang araw. Bumagsak ang liwanag sa mas mapusyaw na anggulo. Nang sinilip ko ang relo, try 18 p.m. na. Mabilis ang oras kapag may sinusundan kang pahiwatig. Ngunit may kakatwang bigat sa sikmura. Parang hindi ako nag-iisa sa paghabol. Bumaba ako, naghanap ng lumang bentilador kung meron man at tumigil sa ilaw ng sala. Habang ibinabalik ko ang mga libro sa aparador, may mababa. Halos hindi marinig na bulong sa pagitan ng mga dingding. Walang salita, parang paghinga na pinipigil. Pinatay ko ang recorder para pakinggan kung sa imahinasyon ko lang. Ngunit naroon pa rin, mahina, malapit, at sabay sa tagaktak ng tubig sa kisame. Nilingon ko ang direksyon ng banyo, hindi ko pag-aari ang mga ingay ng bahay. Pakadaga! Bulong ko, kahit wala akong kumpiyansa. Ang araw, maglalabasan na ang dilaw na anino sa sahig. Alam kong kung aabutin ako ng dilim, mas magiging malinaw ang lahat, lalo na ang hindi ko nais marinig. 5:30, kumagat ang lilim. Ang mga gilid ng bahay, kinapitan ng asul na humuhulas tungong itim. Inayos ko ang bag, tinignan ang mga tala ko. Nagpasya akong manatili hanggang 8:00 lang. May sasakyan pa hapa akong pwedeng habulin. Ngunit may tukso, ang tukso ng gabi na bumubukas ng mga lihim na hindi ibinibigay sa liwanag. Nagsindi ako ng maliit na lampara na dala-dala ko. Ang dilaw nitong ilaw ay humaplos sa sala na parang mabagal na apoy. Sa sandaling iyon, muling bumalik ang yabag sa itaas. Tahimik, sinuotan ng takong at may tiyak na direksyon mula sa pinakadulo ng pasilyo patungo sa tapat ng hagdan. Kakaibang sigla ang bumulwak sa lalamunan ko. Sino ka? Sigaw ko pataas, hindi masyadong malakas, ngunit sapat upang maluoy ang katahimikan. Walang sagot, ngunit sumunod ang isang tila, pagdila ng hangin sa mga kapis. Nagkaskasan ang mga iyon at tila pumintig. Iniangat ko ang lampara at umakyat, kalampag ang dibdib. Sa pasilyo, dinala ako ng dilaw na ilaw sa mismong harap ng larawang nakasabit.
Ang babaeng nasa larawan ay hindi nagbago. Kasing tipid pa din ang nangiti, hindi man buong nangiti, kundi pagpapahiwatig ng lihim. Ngunit may kakaiba ang maliit na marka sa pisngi na kanina'y parang gasgas lamang, ngayoy mas malinaw, parang sariwang guhit. Pumikit ako sandali, pinukas muli ang mata, at ang marka ay nandoon pa rin. Ang ilaw ng lampara ay nag-alon sa salamin ng larawan at may anino ng buhok na parang humuhulas sa balikat ng babae. Para akong tinutukso ng sariling lakas ng imahinasyon. Ngunit ang anino ay dumaan sa mga dingding at sa kung anong paraan parang may presensyang malamig na humaplos sa batok ko. Umikot ang hangin. Pumasok ako sa unang silid sa kaliwa. Pamilyar na ang pagkakaayos ng kama at kulambo. Naupo ako sa gilid para tumbukin kung saan nanggagaling ang yabag. Dito ko napansin ang maliit na itim na siwang sa ilalim ng aparador. Ibinaba ko ang lampara at sinilip. May pakong natanggal, naghain ng butas na sapat upang makita ang ilalim ng sahig. Sumingasing ang malamig na hangin dito. Hindi ko alam kung alin ang mas nakakakilabot, ang walang nakitang gumagalaw o ang marinig na sa mismong ilalim may kapiranggot na espasyo na parang hinubog para sa isang taong nagkubli. Tumayo ako, nilapitan ng pader sa gawing bintana, at doon ko narinig ang mahihinang bulong, malinaw na ngayon. Mga salitang wala sa diksyonaryo, ngunit may tono. Paos, parang punit na panyo, bahagyang tumayo ang balahibo ko sa braso. Humakbang ako paatras. Clarita? Tanong kong mahina. Hindi ko alam kung bakit ko ginamit ang pangalan. Wari bang lumampas sa akin ang lamig, dumaloy sa loob ng buto. Sa salamin ng tukador sa kabilang silid may galaw. Hindi ko halos nakita, pero parang may katauhan na humayo patalikod. Hindi ako naghintay ng kumpirmasyon. Lumabas ako sa kwarto, tumawid sa pasilyo, at binuksan ang pinto ng kwartong may tukador. Tila naghihintay ang salamin, malaki bilog nakasandal sa dingding. Ngayon, ang upuan ay bahagyang nakalihis. Hindi gano. On kanina. Nagtago ang hininga ko sa gitna ng dibdib. Dahan-dahan kong itinuwid ang upuan para hindi ako matalisod. Sabi ko sa sarili, isang paliwanag na hindi ko pinaniwalaan. Ngunit hindi lahat ay nakakaloko ng sariling takot. Nang tumuwid ako sa lumang kahoy na frame ng salamin, may manipis na guhit sa gilid na parang kuko ng sanggol. Sinundan ko ito. Sa mismong base, may nakaukit na mga inisyal, C, V, at sa tabi, R. Hindi na lihim ang locket. Ito ang salamin kung saan sila maaaring nagtagpo. Dito. Bulong ko sa recorder na muli kong binuhay. Dito sila nagpalitan ng tingin. Ngunit, ang kapalit ng pangungusap na iyon ay ang biglang pagdilim ng paligid. O baka ako lang ang nawala ng pakiramdam sa liwanag. Bumigat ang hangin, at sa pagkaunawang hindi dapat, pero hindi ko mapigil, sinunggaban ko ang umuusbong na katotohanan. Ang mga mata sa gabi na binabanggit sa journal ay hindi lamang metapora. Bumukas at sumara ang pinto ng pasilyo, isang tunog na hindi inilihim. Tiningnan ko ang relo. 6:47 p.m. Lumalim ang aso sa bintana. Ang huling sinag ng araw ay nagkulay ng kayumangging dugo sa sahig. Nagpasya akong bumaba, maghanda para umalis pagsapit ng 7:30. Bumaba ako, hagka ng railings, mabigat ang paa. Sa sala, binuksan ko ang bag, kinuha ang mga tala, tiniklop ang mga libro at sinigurong tuloy-tuloy ang paghinga. Ngunit ang bahay, sa halip na magpaalam, ay nagdulot ng bagong bisita. Ang tunog ng mga yapak sa pasilyo sa ibaba, sa mismong likuran ko. Hindi ko ibinaling agad ang ulo. Huminto ang yapak, parang napahiya sa biglang katahimikan. Ngunit alam mong sa likod mo may nakatayo kapag umaabot ang lamig hanggang sa pagitan ng mga blades ng balikat. Dahan-dahan, huminga ako ng malalim. Pagharap ko, walang tao. Ang lampara sa mesa gumagalaw,
palayo sa gilid, na para bang may dumaan. Ang kurtina sa bintana umalon, kahit sarado ang kapis. Tumalunton akong pabalik sa tukador sa may sala. Isang maliit na salaming bilog sa ibabaw ng aparador. Doon, sa refleksyon, may dumaan sa likuran ko, isang puting anyo, hindi malinaw ang mukha. Mahaba ang buhok. Napaatras ako at nabitawan ang recorder. Tumama ito sa sahig at namatay. Naiwan akong nakikinig sa panibagong bulong. Umalis ka. Hindi ako sumigaw pero gumuhit ang kilabot sa aking nangalangala. Hinablot ko ang recorder at binuhay ito, sabay pinindot ang flashlight. Aalis na ako, sabi ko nang hindi inaasahan. Mag-iiwan ako ng kandila at babalik bukas para sa barangay papers. Walang sumagot. Pero ang bulong ay tila nagbago ng tono. Hindi na pagtulak, kundi pamimilit na naiibang anyo. Pagsapit ng 7:20 p.m., nagsindi ako ng kandila sa sala at isa sa pasilyo. Hindi ko rin alam kung para kanino. Lumapit ako sa pinto, hinawakan ang seradura. Madulas ito sa pawis ng kamay ko. Hinila ko. Bumukas, 1 pulgada lamang, at biglang sumara na parang binatukan ng hangin. Umuugong ang laman kong takot. Hinawakan ko muli, buong lakas at hinila. Bumukas ulit, mas maluwag. Dito ko narinig ang tunog na naging marka ng gabing iyon. Ang paglangit-ngit ng sahig sa itaas, isang sabay-sabay na yabag ng 2 o 3, parang bumabagtas ang isang pamilya papunta sa hagdan. Tumigil ako. Tumigil din ang mga yabag. Nasa kalagitnaan ng pinto ang pag-asa at takot ko. Sa loob ng bahay, ang hiwaga. Sa labas, ang dilim ng kalsada na walang tao. Nilingon ko ang larawan sa paanan ng hagdan mula sa kinatatayuan ko. Ang mga mata ng babaeng naroon ay hindi kumukurap. Siyempre, larawan lang. Ngunit sa distansya, sa liwanag ng kandila, parang hindi natuwid ang tingin niya. Parang nakatutok na sa mismong kamay ko sa pinto. Sumikip ang sikmura ko. "Clarita," sabi ko, animoy pagtawag sa isang taong nakaabang sa pagitan ng frame at ng hangin. Muling bumigat ang pinto. Bago ko tuluyang mabuksan, may malamig na palad na parang humawak sa pulso ko. Hindi ko ito nakikita. Ngunit ramdam ko ang banayad na bigat, hindi buhok ng hangin, isang hawak na hinihila ako pabalik. Bakit? Napabulong ako, iniiwasang maging boses ang paghikbi. Ang sagot ay dumaan sa dingding, humalo sa ugong ng gabi. Bawal. Gumalaw ang kandila sa pasilyo at humaba ang anino ng babaeng nasa larawan hanggang sa umabot sa paa ko. Hindi ito maaaring mangyari, ngunit nakita ko ito. Kumalas ang anino sa mismong pagkakadikit nito sa dingding. Bahagyang umalon at dumikit sa sahig. Pumuslit sa gilid ng lampara ang usok. At sa sandaling iyon, sa gilid ng paningin ko, may hubo, ginang mukha sa salamin ng tukador. Hindi na ako, kundi isang babaeng may linya ng puot, ang mga labi. Hindi ako nakaimik, ngunit ang katawan ko, na una sa isip, ay umatras palayo sa pinto. Sumara ang pinto nang hindi ko sinasara. Pumihit ang susi sa kabila. "Sandali," sabi ko. Kalahating utos, kalahating pagsusumamo. Hindi ako kaaway. Iyon lamang ang nasabi ko bago tumugtog ang isang lumang piano sa kabilang kwarto. Isang nota lang, ngunit sapat upang bumuka ang lahat ng balahibo sa braso ko. Ang bahay ay parang katawang may kaluluwa na ayaw akong iwan. Pinatay ng hangin ang kandila sa pasilyo. Nanatiling buhay ang nasasala, gumuguhit ng ginintuang bilog sa paligid ng album ng mga larawan. Doon kumibot ang isang pahina, parang may daliring humaplos. Nilapitan ko ito, bagamat nanginginig. Binuklat ko. Nasa gitna ang bagong larawan na hindi ko nakita kanina. Isang batang babae na may tirintas, nakasuot ng uniforme, nakangiti sa beranda ng bahay. Ang ilalim nito may nakasulat na pangalan, Lira. Napaupo ako. Alam kong hindi maaring ako iyon, ngunit hindi ko rin pwedeng hindi makita ang pagkakatulad.
pati ang maliit na nunal sa kilay, ang paraan ng pagkiling ng ulo, ang petsa sa gilid sinulat sa tinta, Abril Sepi, 1999. Hindi totoo, sabi ko. Pilit na inaalis ang kamay ko sa album. Ngunit kumapit ang daliri ko, parang may pandikit. Sa likod ko, umarangkada ang mga yabag. Malapit na, hindi natakong, kundi walang ingay na pagdulas ng paa sa kahoy. Hindi ko na pinilit magbukas ng pinto. Tumakbo ako papunta sa hagdan at umakyat, kahit parang hindi iyon ang matalinong gawin. Sa taas, ang pasilyo ay masikip at malalim. Sa dulo, sa tokador, napatalikod ang upuan na animoy may kakausap. Dilapitan ko ito na parang may tali ang loob ko roon. Umupo ako, hinarap ang sarili sa salamin. Hindi ito ang mukha ko. Oo, naroon ako. Pero nagbago ang detalye. Ang buhok ko'y naging mas mahaba, ang mata ko mas bilog at may guhit na sariwang sugat sa pisngi. Ang markang kanina'y nakita ko sa larawan sa pader. Ang mga labi ko sa refleksyon lumihis sa ngiting hindi ko kontrolado. Hindi ito ngiti ng galak, ito'y ngiti ng pag-angkin. Tumindig ang sikmura ko. Parang guguhit ang lamig sa loob. Napakapit ako sa gilid ng tukador. Ano ang kailangan mo? Tanong ko sa refleksyon na parang hindi na ako yun. Ang lamig sa likod ng leeg ko ay naging kamay. Hindi ito imahinasyon. Magaan ngunit tiyak ang haplos at habang tinitigan ko ang salamin, ang mga mata sa larawan sa dulo ng pasilyo ay sumasalubong sa akin sa refleksyon, mas malapit, mas buhay. Huminto ang oras sa pagitan ng dalawang tibok. Ang pinto sa ibaba biglang bumagsak. Hindi dahil sa hangin. Tumunog ang bakal at nagliyab ang huni ng mga kapis. Nang bumalik ang paghinga ko, may isang pangungusap na kumiskis sa dingding. Boses ng babaeng maaaring si Clarita o iba pang tinig na ipinanganak ng tahanan. Hindi ka aalis mag-isa. At sa mismong sandali na iyon, napansin ko ang huling detalye sa salamin, hindi ko pa napapansin kanina. Sa gilid ng frame, sa ilalim ng inisyal na CV at R, may bagong ukit na tila. Sariwa pa ang hiwa. LV. Napigil ang lalamunan ko sa pagbigkas ng sariling apelyido. Balmores. Hindi iyon ang akin. Ngunit tumama ang ulap ng kahulugan, Lira Balmores. Isang apelyidong tumalbog sa loob ng bahay tulad ng luma ngunit tapat na eko. At bago ko mabuo ang alinman pong tanong, ang refleksyon sa salamin ay kumilos na nauna sa akin. Ang bibig nitong ngumiti, makitid at mapanlinlang, at ang kanyang kamay, ang wari kamay ko, ay itinulak ang lampara sa gilid ng mesa. Bumulusok ito sa sahig at namatay ang ilaw. Sa kadiliman, ang huling liwanag na umigtad ay mula sa salamin, kung saan ang babaeng kahawig ko ay nakangiti, hindi sa akin, kundi sa akin bilang kanya. Ang dilim ay tumiklop na parang pabalat ng isang aklat. Ang huling narinig ko ay ang hakbang ng isang taong umiikot sa likod ko at ang tunog ng susi na pumihit. Hindi papalabas, kundi papaloob. Sa akin, sa amin, sa pinto ng sariling katawan ko na tila unti-unting hindi ko na alam kung ako ba ang may hawak. Strapper Bahagi 2. Nang muling bumukas ang aking mga mata, hindi ko alam kung gaano nakatagal akong nakatulala sa harap ng salamin. Ang pakiramdam ko, nanigas ang bawat litid sa leeg, tila nakapako ang aking mga braso sa gilid ng tokador. Ngunit nang igalaw ko ang aking mga daliri, gumana pa na rin ang laman. Dumampi ang malamig na pawis sa aking sentido. Hindi ko alam kung guni-guni lamang ba ang lahat ng nasaksihan ko o kung totoo ngang nagkaroon ng ibang mukha na tumitig sa akin mula sa refleksyon. Ang katahimikan ng ikalawang palapag ay hindi katahimikan ng karaniwan. Ito ay katahimikan na tila may nakikinig, humihinga at nag-aabang. Kinuha ko ang recorder sa bulsa. Pinindot ang play upang marinig ang huling ilang minuto. Ngunit nang umalingaw-ngaw ang boses mula rito,
Halos mabitawan ko ito. Hindi boses ko. Hindi ang mahinang tala ng aking obserbasyon. Isa itong boses ng babae, mababa, malamlam, at may bigat ng sama ng loob. Hindi ka aalis. Tumigil ang boses at narinig ko ang mahinang tawa bago tuluyang nawala ang tunog. Hindi ko maalala kung pinindot ko ba talaga ang record kanina. Kung hindi, paano ito naisulat? Tinupi ko ang recorder at isinilid muli sa bag. Kailangan kong bumaba, kailangan kong makalabas. Ngunit sa bawat hakbang ko sa pasilyo, ang liwanag ng kandilang iniwan ko sa ibaba ay parang nagiging mas mahina. Nang lumapit ako sa hagdanan, humaplos sa balat ko ang kakaibang lamig. Isang lamig na parang hindi galing sa hangin, kundi sa aninong dumidikit sa aking balat. Naglakad akong pababa, nakatutok ang lampara. Ngunit sa mismong kalagitnaan ng hagdan, narinig ko ang pag-iyak. Malambing sa simula, parang isang batang humihingi ng tulong. Habang bumababa, ang iyak ay nagiging hikbi at sa bawat hakbang ko mas nagiging malinaw. Bakit? Mahina, paulit-ulit, tinig ng babae. Tumigil ako sa gitna ng hagdan. Nang sumilip ako sa sala, walang tao. Tanging anino ng kandila at ang malamlam na pag-ikot ng alikabok. Ngunit ang boses hindi tumigil. Mas lumalapit. Clarita? Muli kong bulong. Ngunit sa halip na tugon, may biglang kalabog mula sa kusina. Nahulog ang isang bagay. Mabigat, parang kasangkapang bakal. Napatakbo ako pababa at tumingin. Ang lumang kaldero na nakasabit sa dingding ay nasa sahig, gumugulong at huminto sa aking mga paa. Pinulot ko ito at sa pagkakapulot, biglang nagdilim ang apoy ng kandila. Mabilis kong binuksan ang flashlight. Sa sinag nito, lumitaw ang mga larawan sa dingding, ngunit ngayon hindi na sila mga mukhang nakapako sa sepya. Ang kanilang mga mata na dati malamlam, ngayoy tila buhay, nakatutok at nagbabantay. Isa-isa kong sinilip. Ang isang lalaki tila gumagalaw ang labi. Ang isang matandang babae umiling at ang isang batang lalaki tila nakangisi. Umurong ako ngunit saan man ako tumingin, mata ang sumasagot. Hindi ko na kinaya. Tumakbo ako papunta sa pintuan. Ngunit nang hawakan ko ang seradura, hindi na ito bumigay. Pinuwersa ko, tinadyakan, ngunit para bang isang pader ng bakal ang nakaharang sa kabilang panig. Ang mga bintanay hindi rin mabuksan. Ang bahay, buhay, at ayaw akong paalisin. Hayaan niyo akong umalis. Sigaw ko, halos humuhugot ng hangin mula sa sikmura. Tumalbog ang boses ko sa loob ng bahay, umikot at bumalik sa akin na parang hindi boses ko ang naririnig ko, kundi mas mababa, mas matinis, at puno ng puot. Nangihina akong naupo sa sahig ng sala. Hindi ko alam kung paano tatakas. Naisip ko, baka kailangan kong hanapin ang dahilan kung bakit ayaw akong paalisin. Napatingin ako sa journal na naiwan ko sa mesa. Binuklat ko ito, umaasang makakahanap ng paliwanag. Hunyo 15, 1907. Ang pahina. Narinig ni Ama, hindi ako makalabas. Ang mga pinto'y parang nakakadena kahit walang kandado. Sinabi ni Ina, wala ka ng karapatan. Ngunit ang puso ko hindi nila mababali. Napasapo ako sa bibig. Parang ako mismo ang nagsusulat ng mga pangungusap. Parang ako si Clarita na kinulong sa sariling tahanan dahil sa pagmamahal na bawal. Nang lumipat ako sa susunod na pahina, nanginginig ang tinta, parang isinulat ng minamadali. Kung hindi kami makakaalis ng magkasama, dito ako mamamatay. Hindi ako magpapasakop. Bumangon ako, pinilit kong maghanap ng iba pang clue. Bumalik ako sa kusina. Sa gilid ng lumang aparador may isa pang kahon. Binuksan ko ito. Nasa loob ang mga lumang papel, pawang sertipiko, titulo ng lupa, at isang sulat mula sa pari ng baryo. Sa sulat may nakasaad, ang inyong anak ay hindi maaring makasal ng walang basbas ng inyong pamilya.
ang kanyang relasyon kay Ramon ay isang kasalanan sa ating lipunan. Habang binabasa ko, may naramdaman akong malamig na hangin sa batok. Paglingon ko, wala. Ngunit sa gilid ng mata ko, parang may aninong dumaan. Mabilis kong sinundan ng flashlight. Walang tao. Ngunit sa sahig, may bakas, basa, tila yapak ng paa ng babae nakapaikot sa akin. Sumikip ang dibdib ko. Tumakbo ako patungo sa hagdan, ngunit bago pa ako makaakyat, bumagsak ang isang larawan mula sa dingding. Nabali ang frame. Nang pulutin ko ito, muntik na akong mapahinto sa nakita ko. Ang larawan ay si Clarita, ang babaeng nasa mga lumang frame, at sa tabi niya, isang lalaking hawig sa larawang nasa luket. Ngunit may kakaiba. Ang mga mata ng lalaki ay binura ng tinta, kinaskas ng paulit-ulit hanggang maging itim na lungga. Nangangatog kong iniwan ang larawan. Muli akong umakyat, sinusundan ng mga yapak na hindi ko na alam kung akin pa o ng iba. Sa pangalawang silid, bumukas ng kusa ang aparador. Mula rito, bumagsak ang isang puting saya, lumang damit pangkasal, halos gumuho na sa kalumaan. Sa kwelyo nito, may mantsa ng pula. Hindi ko alam kung alak o dugo, ngunit sariwa pa rin ang itsura. Nang lumapit ako, biglang nagdilim ang paligid. Ang flashlight ko biglang namatay. Wala akong makita kundi ang anino ng bintana. Nang dumampi ang malamig na hangin sa pisngi ko, saka ko narinig ang pinakamalinaw na boses mula nang dumating ako rito. Tingnan mo ako. Para bang hinila ang aking baba pataas, kahit walang kamay na humawak, napalingon ako sa salamin ng tukador. Doon, malinaw kong nakita. Hindi na ako mag-isa. Sa likuran ko, may nakatayong babae. Mahaba ang buhok, nakasuot ng puting saya, at ang kanyang mukha'y may guhit ng sugat sa pisngi. Ang kanyang mga mata'y puno ng galit, ngunit sa mga labi niya may nangiti. Clarita, halos pabulong ko ang sambit, ngunit nang tumingin ako muli, wala na siya. Ang naiwan lamang ay ang malamig na haplos sa aking balikat at ang larawang nakasabit sa dingding na ngayoy tila gumagalaw ang mga mata. Huminga ako ng malalim, pinilit ang sarili kong kumalma. Ngunit alam kong hindi na ito basta pagsasaliksik para sa aking thesis. Ang bahay na ito, ang mga kwento nito, hindi lamang nakaraan. Buhay sila at ngayon, ako ang kasama nila. Nang bumalik ako sa sala, nakatayo ang kandila sa gitna ng mesa. Kanina'y halos patay na ito, ngunit ngayon malakas ang apoy, parang bagong sindi. At sa ilalim ng kandila, may bagong papel na hindi ko pa nakita. Binasa ko ito, nanginginig ang kamay ko. Kung hindi ako makakaalis, ikaw ang magpapatuloy. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang nararapat sa akin. Hindi ko alam kung para sa akin ba talaga ang mensahe o kung isa lamang itong pahina mula sa nakaraan. Ngunit sa sandaling iyon, malinaw sa akin ang isang bagay. Hindi na ako isang mananaliksik na dumayo sa lumang bahay. Isa na akong bahagi ng kwento. At sa labas, sa kalsadang dati puno ng ingay ng tricycle at aso. Walang maririnig kundi ang tunog ng hangin na tila pumapailalim sa mismong mga pader. Sa dilim ng gabi, alam kong hindi na ako nag-iisa sa loob ng bahay. Bahagi. Try. Hindi ko alam kung saan ko kinukuha ang lakas para manatili pa sa loob ng bahay. Marahil ay dala ng pangarap kong matapos ang thesis o baka dala ng takot na kung susubukan kong tumakas muli ay mas matinding kaparusahan ang sasalubong sa akin. Ngunit sa kaibuturan ng dibdib ko, may kakaibang hatak. Tila baga isang boses na pabulong, "Taki, tapusin mo." Umupo ako sa sala, sa harap ng kandilang hindi ko matiyak kung ako ba ang nagsindi. Ang liwanag nito ay nag-aalon-alon sa paligid, at bawat anino sa dingding ay nagkakaroon ng sariling paghinga. Muli kong binuksan ang journal ni Clarita. Basang-basa ng pawis ang mga palad ko, ngunit
pinilit kong ibalik ang diwa ko sa mga pahina. Hunyo 25, 1907. Ang nakasulat. Binalaan ako ni Ramon na huwag nang bumalik. Sabi niya, may mga matang sumusunod sa akin, ngunit paano ko tatalikuran ang pag-ibig kung ito ang tanging bagay na buhay sa puso ko? Pinagbantaan ako ni Ama, kapag hindi ko iniwan si Ramon, itatakwil niya ako. Ngunit ano ang halaga ng pangalan kung wala ka namang pagmamahal? Daomakom, napapikit ako. Parang ako mismo ang nakararamdam ng bigat ng banta. Nang dumilat ako, napansin kong may anino sa sahig. Hindi ko anino. Ang hugis nito ay nakalugay na buhok ng babae, mahaba, umaagos sa kahoy. Tumayo ako bigla, binigyang liwanag ang paligid gamit ang flashlight. Wala. Ngunit nang itutok ko ang ilaw sa pader, nakita kong gumagalaw ang anino ng isang babaeng nakatayo sa may hagdan, kahit walang tao roon. Clarita, halos hindi lumabas ang boses ko. Naglakad, ako paakyat, dala ang kandila at flashlight. Sa bawat hakbang, para bang may malamig na daliri na sumasayad sa aking braso. Pagsapit ko sa itaas, bumukas ng kusa ang pinto ng pangatlong silid. Ang kwartong may malaking salamin. Dahan-dahan akong pumasok. Sa tukador, nakalatag na ngayon ang isang bagong bagay na wala kanina. Isang lumang pulang laso. Bahagyang kupas, ngunit tila sariwa pa ang amoy ng pabango. Nang hawakan ko ito, biglang bumigat ang hangin. Narinig ko ang isang bulong sa mismong tenga ko. Litawa at ibinigay niya ito sa akin. Napatalon ako at muntik nang mabitawan ang laso. Ngunit hindi ko kayang hindi ito damhin. May kakaibang init sa tela, taliwas sa lamig ng paligid. Naisip ko agad si Ramon. Siya siguro ang nagbigay. At sa loob-loob ko, para bang naramdaman ko ang pait ng alaala, isang pagmamahal na ipinagbawal, pinigilan at sinupil. Ngunit hindi pa roon nagtatapos. Nang tumingin ako sa salamin, nakita ko ang sarili kong hawak ang laso. Ngunit may kakaiba. Sa refleksyon, may dugo sa aking mga kamay. Hindi ko alam kung saan nanggaling sapagkat sa realidad malinis naman ang palad ko. Ngunit sa salamin, tumutulo ang pulang likido sa laso, dumadaloy sa sahig at unti-unting bumabalot sa aking paa. Hindi totoo. Bulong ko pilit na ikinukubli ang kilabot. Ngunit sa mismong oras na iyon, naramdaman kong may dumampi sa paa ko. Basa, malamig, parang dugong malapot. Napatras ako, ngunit wala akong madatnan, kundi tuyong sahig. Ang salamin lamang ang nagpapatuloy sa sariling kwento. Napaatras ako hanggang sa bumangga ang likod ko sa aparador. Biglang bumagsak ang isa sa mga kahon mula rito. Nang bumukas, bumungad ang isang bungkos ng mga sulat, nakatali rin ng pulang laso. Isa-isa kong dinampot. Ang sulat sa ibabaw ay walang pirma, ngunit nakasulat. Apong, kung hindi ka magiging akin, hindi ka magiging pag-aari ng iba. Kinilabutan ako, hindi na ito tila galing kay Ramon. Ang mga salita'y puno ng galit at pagmamay-ari. Sino ang sumulat nito? Ama ba ni Clarita, isa bang kapatid, o isa pang tao na hindi ko pa natutuklasan? Biglang kumulog sa labas at kasunod nito'y ang pagbukas ng bintana ng kusa. Pumasok ang malamig na hangin, halos itumba ang kandila. At sa liwanag ng kidlat, nakita ko, sa gilid ng silid, may nakatayong babae. Puting-puti ang suot, mahaba ang buhok, at nakatingin ng diretso sa akin. Ang kanyang pisngi ay may guhit ng sugat, at ang kanyang mga labi ay bahagyang nakangiti. Clarita, sambit ko, hindi natiyak kung tanong o pagkilala. Ngunit sa isang iglap, naglaho siya, iniwan akong nakaluhod sa gitna ng silid. Ang natira lamang ay ang pulang laso sa aking kamay. Bumaba akong muli, nanginginig pa rin ang tuhod. Nang muling sumilip sa sala, nagulat ako sa nakita ko. Ang album ng mga larawan na iniwan kong nakabukas ay nakasara na ngayon. Ngunit sa ibabaw nito, may nakalagay na lumang susi.
Hindi ko alam kung saan galing. Pinulot ko ito at nang tingnan ko ng mabuti, may nakaukit na maliit na inisyal, R. Agad kong naisip, baka ito ang susi sa isang nakatagong silid marahil kung saan natapos ang lahat para kay Clarita. Sa halip na umalis, mas lalo akong nahatak na manatili. Dinala ko ang susi, sinubukang isa-isa sa mga pinto ng bahay. Sa kusina, wala. Sa silid sa kanan, wala rin. Ngunit nang bumalik ako sa sala, napansin ko ang isang maliit na pintuan sa ilalim ng hagdan, halos di mapansin dahil natatakpan ng lumang aparador. Inalis ko ang aparador at doon ko nakita ang nakatagong pinto. Ikinasa ko ang susi at dahan-dahan itong bumukas. Ang amoy ng pagkabulok ang agad na sumalubong. Sa loob isang makitid na pasilyo na tila papunta sa ilalim ng bahay. Kinuha ko ang lampara at dahan-dahan kong binagtas ang daan. Ang mga dingding ay basa at sa bawat hakbang ko naririnig ko ang tunog ng tubig na tumutulo. Sa dulo ng pasilyo may maliit na silid. Sa gitna nito may kabaong nayari sa kahoy, bahagyang bukas ang takip. Nang lapitan ko, bumigat ang hangin. Dinikit ko ang ilaw at muntik nang mawala ng hininga sa aking nakita. Sa loob ng kabaong, may nakahimlay na kalansay ng babae. Nakasuot pa rin ito ng puting saya at sa kanyang bungo nakasabit ang parehong pulang laso na hawak ko. Nabitawan ko ang laso sa gulat at mula sa mismong kabaong narinig ko ang boses. Klaro, buo, at galit. Hindi ako makalabas. Hindi ka rin makakalabas. Napasigaw ako. Ngunit ang sigaw ko'y nalunod sa bigla ng pagsara ng pintong dinaanan ko. At sa dilim ng ilalim ng bahay, alam kong nagsisimula pa lamang ang tunay na bangungot. Bahagi 4. Sa dilim ng ilalim ng bahay, halos mabaliw ako sa tibok ng sariling puso. Ang bawat pintig nito ay parang martilyong huhampas sa loob ng tenga ko, kasabay ng hingal na pilit kong kinokontrol. Sa aking harap, ang kabaong na bahagyang nakabukas ay tila humihinga. Ang takip nito'y bahagyang gumagalaw na para bang may laman pang nagbabalik buhay sa loob. Pinilit kong huwag sumilip muli, ngunit ang isang bahagi ng utak ko ay humahatak na gawin ito. Para bang ang mismong bahay ang naguutos. Tingnan mo. Itinapat ko ang lampara. Doon ko muling nasilayan ang kalansay ng babae. Nakasuot ng puting saya na bahagyang gumuho na sa katagalan. Sa kanyang leeg nakasabit ang pulang laso. Nakalugmok na sa alikabok at amag. Ngunit sa loob ng mga uka ng kanyang bungo, parang may kumikislap na liwanag. Isang mapusyaw na asol na tila apoy na hindi nasusunog. Mabilis kong inilayo ang lampara, halos mahulog sa pagkakatindig. Ngunit sa mismong oras na iyon, narinig ko ang kaluskos ng mga yapak sa paligid. Hindi mula sa sahig sa itaas, kundi dito mismo sa makipot na silid. Yumuyuko ako, pilit hinahanap kung saan nanggagaling. Ngunit walang nakikita kundi dilim. Bigla mula sa dingding sa kanan lumitaw ang isang mahabang bitak. Dahan-dahan itong bumukas at sa loob may aninong kumilos. Hindi tao ang hugis. Masyado itong mahaba ang mga braso at ang ulo'y nakatagilid na parang baluktot na manika. Nakalapit ito nang hindi naglalakad. Dumudulas lamang sa sahig, halos walang tunog. Napaatras ako hanggang sa umabot ang likod ko sa kabaong. Nang madama ko ang malamig na kahoy, nanlaki ang mata ko. Sapagkat ang takip nito, na kanina'y bahagyang bukas, ngayon ay unti-unting bumubukas ng tuluyan. Mula sa loob dumampi ang malamig na hangin na tila humihigop ng init mula sa aking balat. At bago pa ako makagalaw, may boses na bumungad, hindi mula sa anino, kundi mula sa kabaong mismo. Hindi nila ako tinanggap, hindi nila ako pinayagan, kaya't dito ako nanatili. Nanginginig ang kamay ko, pilit kong hinanap ang recorder sa bag at binuhay ito. Ngunit ang narinig kong tunog ay hindi boses ko,
hindi rin ang normal na tunog ng kapaligiran. Sa halip mga sigaw ng babae paulit-ulit, "Wag, wag, hindi ko siya iiwan." Kasunod ang malalakas na kalabog na tila mga taong nagpupumilit sa pinto. Parang hinuhugot ang hininga ko sa loob ng dibdib. Tumakbo ako papalayo sa kabaong, papunta sa pasilyong pinasukan ko. Ngunit nang hawakan ko ang pinto, hindi ito gumagalaw. Binunot ko ang susi, pilit isinaksak. Ngunit parang hindi na iyon ang tamang kandado. Sa likod ko, narinig ko ang dahan-dahang paglakad, hindi yabag ng tao, kundi parang paghila ng tela na basa, kumakaskas sa kahoy. Dahan-dahan kong nilingon. Sa tapat ng kabaong, nakatayo ang isang babae, hindi na anino, hindi na refleksyon, isang katawan na wari gawa sa usok at lamig. Mahaba ang buhok, nakatakip sa kalahati ng mukha, at ang sugat sa pisngi kumikislap sa liwanag ng lampara. Clarita, mahina kong bulong, ngunit ang mga mata niya'y hindi puno ng lungkot, kundi ng galit. Hindi sa akin, kundi marahil sa lahat ng pader na kumulong sa kanya. Humakbang siya palapit. Bawat galaw niya ay sinasabayan ng pagkaluskos ng mga pader, parang buong bahay ay kasabay niyang gumagalaw. Bakit ako? Tanong ko, halos walang boses. At mula sa kanyang bibig, lumabas ang salitang nagpatigil sa lahat ng ingay. Kasi ikaw ang kapalit. Nabitawan ko ang lampara. Sumabog ito sa sahig, nagkalat ang langis at apoy. Mabilis na kumalat ang dilaw na liwanag, sumayaw sa mga dingding. Ngunit imbes na matakot, ngumiti ang babae. Ang apoy ay tila walang bisa sa kanya. Dumaan lamang ito sa kanyang katawan na parang usok. Wala akong nagawa kundi sumigaw at itulak ang pinto ng buong lakas. At sa isang iglap, para bang bumigay ang kahoy. Nabuksan ko ito at mabilis akong tumakbo pabalik sa sala. Hingal, pawis at luha ang magkasabay na umagos sa akin. Ngunit nang muli kong tingnan ang paligid, may bago na namang pagbabago. Ang lahat ng mga larawan sa dingding, kanina'y sepia at lumang larawan, ngayon ay iisa na lamang ang laman. Lahat ng frame ay may parehong mukha. Ang mukha ng babaeng nakaputing saya, sugat sa pisngi, at ngiting puno ng paninisi. Napaatras ako, ngunit sa bawat galaw ko parang sumusunod ang mga mata niya. Hanggang sa maramdaman ko na lamang na ang sahig sa ilalim ng aking mga paa ay umuuga, para bang may kumakalabit mula sa ilalim. Biglang bumagsak ang kandila sa mesa. Sa dilim na bumalot, tanging ang liwanag ng buwan mula sa kapis na bintana ang naiwan. At sa liwanag na iyon, nakita ko ang refleksyon ko sa maliit na salamin sa tokador. Hindi na ako ang nakikita ko. Ang babae sa salamin ay may pulang laso sa leeg at ang sugat sa pisngi malinaw. Ang kanyang mga matay nakangiti, ngunit sa ilalim ng ngiti ay may nagbabantang galit. Hindi ka na makakatakas. Bulong ng refleksyon. At bago pa ako makakilos, narinig ko ang pagbagsak ng pinto sa itaas. Isang malakas na tunog na parang may bumukas na silid na matagal nang nakasara. Kasunod nito'y ang tunog ng maraming yapak. Hindi lamang isa, kundi parang isang buong pamilya, sabay-sabay na bumababa ng hagdan. Nanatili akong nakatayo, yakap ang recorder na patuloy na umiilaw ang pulang ilaw, nagre-record ng lahat. Ngunit sa isip ko, alam kong wala nang nakikinig. Ang bahay na ito, ang pamilya ng mga anino, at ang kwento ni Clarita, ngayon ay akin na ring bangungot. At sa unang pagkakataon, mula nang pumasok ako rito, naramdaman kong baka hindi na ako muling makalabas. Bahagi ba? Hindi ko na maalala kung gaano katagal akong nakatayo sa sala, yakap ang recorder na tila siya na lamang ang natitirang kasangga ko. Ang bawat segundo ay parang oras na hindi natatapos, at ang bawat paghinga ay mabigat, puno ng lamig na galing hindi sa hangin kundi sa mismong mga pader ng lumang bahay.
Ang tunog ng mga yapak mula sa hagdan ay unti-unting bumababa, hindi sabay-sabay, kundi may ritmo na parang sinasadya. Isa, dalawa, tatlo, humihinto, tapos muling magpapatuloy. Hindi totoo. Pilit kong bulong sa sarili. Ngunit nang sumilip ako sa paanan ng hagdan, nakakita ako ng mga aninong nakahanay. Unay isang matandang lalaki, nakasuot ng lumang barong, nangingitim ang mga mata na parang nilagyan ng abo. Sa tabi niya, isang babaeng mataba, nakadamit pang bahay. May hawak na abaniko na unti-unting umiindayog kahit walang hangin. Sa likuran nila, isang binatilyo, payat, at ang mukha'y walang detalye, parang binura ng tinta. Hindi ko na binilang ang iba. Lahat sila'y nakatingin sa akin. Hindi sila gumagalaw. Ngunit ang bigat ng kanilang presensya'y parang itinatali ang aking mga paa sa sahig. Anong kailangan niyo sa akin? Tanong ko. Nanginginig ang boses, walang sumagot. Ngunit mula sa gitna ng hanay, may isang babaeng naglakad paabante. Hindi siya kasing dilim ng iba. Nakaputing saya, mahaba ang buhok, at ang sugat sa pisngi nagbigay sa kanya ng kakaibang anyo. Si Clarita. Hindi ka bisita, bulong niya. Ikaw ay kasali. Kasali sa ano? Halos pasigaw kong tanong. Ngumiti siya, malamig at puno ng hinanakit, sa kapalaran na sinimulan nila. Itinuro niya ang iba pang mga anino sa hagdan. Sila ang pumatay sa akin, ang sariling pamilya ko. Nanlamig ang buong katawan ko. Biglang sumabay ang mga anino sa pagbulong, sabay-sabay ngunit hindi sabay ang tono. Mga salitang hindi ko agad maintindihan, tila Latin o Kastila. Naghalo-halo at bumalot sa buong silid. Napasandal ako sa tokador, halos mabitawan ang recorder. Ngunit nang marinig kong muli ang boses ni Clarita, malinaw na malinaw, tumigil ang lahat. Hindi ako makalabas, Lira, kaya kailangan kong humiram. Parang kumuyom ang dibdib ko. Humiram? Kanino? Sa iyo. At sa isang iglap, naramdaman kong parang may malamig na usok na pumasok sa bibig ko. Hindi ko magawang huminga. Ang mga kamay ko'y nanginginig at ang paningin ko'y lumabo. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, nakikita ko ang sarili ko sa salamin ng tukador. Unti-unti, nagbabago ang mukha ko. Ang sugat sa pisngi, lumilitaw. Ang mga mata ko, nagiging mas malalim, mas puno ng galit. Hindi! Napasigaw ako at sa huling lakas ng loob ko, itinapon ko ang recorder sa sahig. Nabiyak ang takip at tumigil ang pulang ilaw. Kasabay nito, biglang nawala ang malamig na presensya sa loob ko. Ngunit hindi doon nagtapos. Ang mga anino sa hagdan ay biglang gumalaw, sabay-sabay, parang isang alon ng kadiliman. Tumakbo ako patungo sa kusina, hawak ang bag at flashlight. Ngunit nang buksan ko ang pinto, hindi na kusina ang sumalubong. Isa na itong mahabang pasilyo na hindi ko pa nakikita, puno ng mga pintuang sarado, lahat ay parehong kulay abo at walang marka. Nang marinig kong muli ang mga yapak, sa likuran wala na akong nagawa kundi tumakbo papasok sa pasilyo. Isa, dalawa, tatlong pinto ang nadaanan ko, ngunit lahat sarado. Hanggang sa makarating ako sa ikaapat, may nakaukit na inisyal, CV. Agad kong isinaksak ang lumang susi na natagpuan ko kanina. Bumukas ito at dali-dali akong pumasok. Sa loob isang maliit na silid na walang bintana. Tanging isang mesa at upuan ang naroon at sa mesa may isang nakatiwangwang na aklat. Lumapit ako at binasa ang nakasulat. Ito ay parang tala ng pamilya Balmores. Isang kronika ng kanilang mga pangalan at pangyayari. Nakasulat ang pangalan ni Clarita at sa tabi nito, itinakwil. Hunyo 1907. Ngunit ang mas nakakapangilabot sa pinakadulo ng tala may bagong pangalan. Lira Balmores, 1999. Nalaglag ang aklat sa aking kamay. Paano nila naisulat ang pangalan ko? Paano nila nalaman? Muli kong narinig ang boses ni Clarita,
Ngunit ngayon, hindi na siya galit. Malambing, halos parang kaibigan. Dahil ikaw ang susunod, dugo mo at dugo ko iisa. Naramdaman kong parang umiikot ang paligid. Dahan-dahan akong bumagsak sa sahig, halos mawala ng malay. At bago tuluyang magdilim ang lahat, nakita ko sa gilid ng silid ang isang salamin. Doon, hindi ko na nakitang ako pa si Lira. Nakita ko na si Clarita, ngumingiti, nakasuot ng puting saya at hawak ang pulang laso. At sa huling iglap, bago ako mawala ng malay, narinig ko ang huni ng pinto na sumasara, sinasabayan ng bulong na parang panata. Walang makakalabas. Bahagi 6. Pagmulat ng mga mata ko, wala na ako sa silid kung saan nakasulat ang pangalan ko sa talaan ng Balmores. Ang paligid ay nagbago at hindi ko matiyak kung ako ba ay gising o nasa pagitan ng panaginip at kamalayan. Ang sahig ay puno ng alikabok, ngunit tila bago ang amoy ng kahoy, parang bagong kinayod. Ang mga pader ay hindi na gumuho o may lumang pintura, malinis, puti, at sariwa ang amoy ng apog. Para bang inilipat ako ng oras. Humakbang ako, pilit pinapakalma ang sariling dibdib. Sa mga bintana, hindi ko makita ang gabi. Sa halip, may liwanag ng araw, ngunit hindi maliwanag. Tila dapit hapon, kulay kahel ang kalangitan. Dumungaw ako at nakita ko ang bakura ng bahay, hindi pa tinutubuan ng mga damong mataas, at ang bakod ay makintab pa sa bagong pintura. Nakabalik ako sa nakaraan. Hunyo 1907, bulong ko, na para bang ipinapasok sa akin ng bahay ang eksaktong panahon. Mula sa sala, may narinig akong mga tinig. Maingat akong lumapit at mula sa pintuan ng pasilyo, nasilayan ko ang isang pamilyang nagtitipon. Isang matandang lalaki nakasandal sa upuang kahoy, matalim ang tingin. Isang babae, malapad ang balikat, mahigpit ang pagkakahawak sa abaniko. At dalawang anak na lalaki, parehong malalaking katawan at magaspang ang titig. At doon, sa gitna, nakaluhod si Clarita. Nakaputing saya kagaya ng nakita kong suot ng kanyang kalansay. Ngunit ngayon, buhay siya at nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakapulupot sa isang maliit na aklat. Hindi ko siya iiwan, mariin niyang sabi, boses na puno ng luha ngunit may tapang. Wala kang karapatang pumili laban sa pamilya mo, sigaw ng matandang lalaki. Ang apelyido mo'y hindi mo pwedeng dungisan sa isang lalaking walang pangalan. Napatigil ako, halos mapasinghap. Ang lahat ay lumalaro sa harap ko na parang isang dula, ngunit alam kong hindi ito dula. Ito ang nakaraan na ikinulong ng bahay, pinapakita sa akin. Mas mahal ko siya kaysa sa sariling buhay ko. Tugon ni Clarita, mahina ngunit matatag. Kasabay nito, dumating ang isang binata sa pintuan. Si Ramon, walang duda. Hawak niya ang kanyang sombrero at sa mga matay may halong kaba at pagmamahal. Ngunit bago pa siya makalapit, dalawang lalaki ang sumunggab sa kanya. Pinigilan siya, itinali ang mga kamay at binagsak sa sahig. Hindi! Sigaw ni Clarita, pilit sumusugod, ngunit pinigilan ng ina niya. Inay, maawa kayo! Ngunit ang inay hindi nagpakita ng kahit anong awa. Mas mabuti nang mawala ka kaysa mawalan ng dangal ang pamilya natin. Nabigla ako nang mapansin kong tumingin si Clarita diretso sa akin. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, parang nakita niya ako. Nanlaki ang mata ko. Ako'y isang anino lamang sa oras na iyon, ngunit para bang naramdaman niya ang presensya ko. Lira. Bulong niya, malinaw, halos walang tunog. Halos mabalot ako ng panginginig. Paano niya alam ang pangalan ko? Hindi ko na nakayanan at umatras, tumakbo pabalik sa pasil. Ngunit ang bawat pinto at bawat pintana ay nagbago. Wala na sa lugar ang mga ito. Para akong ikinulong sa isang gilingan ng alaala. Sa dulo ng pasilyo, nakakita ako ng isa pang silid na bahagyang nakabukas. Pumasok ako at sa loob ay isang maliit na kapilya.
May altar na kahoy, isang krus, at kandilang nakasindi. Ngunit sa sahig, may mga bakas ng dugo. Dahan-dahan kong sinundan ang mga ito hanggang sa makarating ako sa isang pintuang bakal na tila lihim na daanan. Binuksan ko ito at bumungad sa akin ang isang makipot na silid, madilim, amoy amag at lumang tela. At doon ko nakita si Clarita, nakatali sa upuan. Ang bibig ay may panyo, ang mga matay namumugto sa luha. Ang dalawang kapatid niyang lalaki ay nakatayo sa magkabilang gilid. Matitigas ang mukha. Kapag hindi ka tumigil, isasama ka namin sa ilalim, malamig na sabi ng isa. Ang isa na may tumango lamang at sa kamay ay may hawak na matalim na itak. Gusto kong sumigaw, gusto kong humarang, ngunit wala akong magawa. Para lang akong multo sa kanilang mundo. Ngunit kahit na hindi nila ako naririnig, si Clarita ay muling tumingin diretso sa akin, ang mga matay nagsusumamo. Lira. Bulong niya sa pagitan ng luha at takot. Umalingaw-ngaw ang lahat ng tunog at biglang nagdilim ang paligid. Nang dumilat ako, wala na ang eksena. Nasa sala na muli ako ng lumang bahay. Ngayong panahon, madilim, amoy usok at amag. Ngunit sa sahig, may natira. Isang pulang laso, basa pa rin ng parang sariwang dugo. Pinulot ko ito, nanginginig ang kamay. Biglang bumukas ang pintuan sa itaas ng hagdan at mula roon bumaba ang aninong hugis babae. Hindi na usok, hindi na refleksyon. Buo siya nakatingin ng diretso sa akin at ang boses niya'y hindi na bulong kundi malinaw. Ngayon alam mo na. Napatras ako, ngunit hindi siya tumigil. Humakbang siya palapit at sa bawat hakbang ay kumakalabog ang buong bahay. Hindi ako pinayagang mabuhay sa pag-ibig ko, kaya't ikaw, Lira, ang magdadala ng kwento ko palabas. Paano? Halos pabulong kong tanong, hawak-hawak ang laso. Ngumiti siya, malamig at puno ng hinanakit. Isusulat mo, ngunit hindi lahat ng kwento ay matatapos. Dahil ikaw mismo ang magiging katapusan. At sa mismong oras na iyon, naramdaman ko ang apoy ng mga kandila sa paligid na kusang namatay. Ang sala ay nilamon ng dilim, at sa gitna ng dilim, ang tanging naiwan ay ang malamig na kamay na dumampi sa balikat ko at ang bulong na hinding-hindi ko makakalimutan. Hindi ka nalalabas ng buo. Nagara sa panbong, bahagi 7. Hindi ko na alam kung saan nagsisimula ang sarili kong guni-guni at kung saan nagtatapos ang mga alaala ng bahay. Ang lahat ng nangyayari parang pagsasanib ng dalawang panahon, ang akin at ang sa kanila. Nakaluhod ako sa gitna ng sala, hawak-hawak pa rin ang pulang laso at ang balat ko'y nanginginig na parang nilalamig mula sa loob. Ang mga larawan sa dingding ay nag-iba na naman. Wala nang mukha ng pamilya, kundi puro refleksyon ko. Ngunit ang mga refleksyon na iyon ay hindi sabay sa aking kilos. Lahat sila'y nakatingin ng tuwid, nakangiti ng kakaiba, at sa pisngi ng bawat lira sa larawan, naroon ang sugat na nakita ko kay Clarita. Hindi ito totoo, bulong ko, halos wala ng boses. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, narinig ko ang mga yabag mula sa itaas. Mabibigat, mabagal, parang ritmong inilaan para sa isang seremonya. Nang akyatin ko ang tingin ko, nandoon ang anino ng isang babae, nakatayo sa paanan ng hagdan at sa tabi niya'y nakahanay ang mga anino ng pamilya Valmores. Lira. Tawag ng boses malinaw at malapit, bagamat wala naman siyang gumagalaw na labi. Panahon na. Panahon na para saan? Nanginginig kong sagot. Ngumiti siya, malamlam at nakakatindig balahibo. Para matapos ang hindi natapos. Unti-unti silang bumaba. Hindi na sila mga anino lamang, kundi mga anyong may laman, ngunit ang balat nila'y kulay abo, at ang mga matay butas na walang puti. Sa kamay ng matandang lalaki, may dalang lumang Biblia. Sa ina, isang rosaryo na tila nilumot ng panahon. At sa dalawang kapatid na lalaki,
mga itak na kinakalawang. Dahil sa takot, mabilis akong tumakbo patungo sa kusina, umaasang makakalabas doon. Ngunit sa pagbukas ko ng pinto, hindi bakuran ang sumalubong. Isang pasilyo na naman, mahaba, madilim, at sa dulo, nito'y may pintuang may liwanag. Tumakbo ako ng walang lingon, ngunit habang lumalapit, parang lalong lumalayo ang dulo. Hanggang sa narinig ko ang iisang tinig sa likuran ko. Hindi ka tatakas. Huminto ako at nang lumingon, nandoon si Clarita. Hindi na siya multo o anino. Para siyang ako nakasuot ng parehong damit at ang sugat sa pisngi nakaguhit sa aking mukha. Bakit ako? Tanong ko, luhaang nanginginig. Bakit hindi ka nalang manahimik? Lumapit siya, dahan-dahan, hindi nagmamadali. Dahil hindi ako natahimik at hindi ako titigil hanggat hindi ako naririnig. Ang kwento ko'y inilibing nila sa ilalim ng mga pader na ito. At ngayon, ikaw ang tagapagdala. Pero hindi ako bahagi nito. Sigaw ko halos pumutok ang lalamunan. Ngumiti siya, malamig at puno ng poot. Mali ka, ikaw ang kahalili, dugo natin. Iisa. Nanlaki ang mata ko. Anong ibig mong sabihin? Inilapit niya ang mukha niya sa akin, halos magkadikit na ang aming hininga. Ikaw ay Valmores, hindi ka lamang estudyanteng naghahanap ng kasaysayan. Ikaw ang kasaysayan. Parang piniga ang sikmura ko. Sa isang iglap, bumalik sa isip ko ang larawang nakita ko noong una. Ang batang babae sa veranda, nakangiti, at ang pangalan sa ilalim, Lira, 1999. Ang lahat ay parang nagkakabit-kabit. Hindi maaari, bulong ko. Nanginginig ang kamay, ngunit bago ko pa maituloy, hinawakan ni Clarita ang pulso ko. Sa sandaling iyon, nakita ko ang lahat ng alaala niya, ang mga gabi ng lihim na pagkikita kay Ramon, ang pagtakas nila sa bakuran, ang pagtuklas ng pamilya, at ang marahas na gabing kinaladkad siya ng mga kapatid papunta sa ilalim ng bahay. Nakita ko ang itak, ang dugo, at ang huling sigaw niya bago siya tuluyang pinatahimik. Napasigaw ako, napabitaw sa laso, at bumagsak sa sahig. Ang mga anino ng pamilya, Balmores ay nakapalibot na ngayon sa akin, nakatingin, walang emosyon. Tanging si Clarita lamang ang may nangiti, ngiting puno ng galit at ginhawa. Ngayon, ikaw naman. Biglang bumukas ang pinto sa dulo ng pasilyo. Mula roon, may liwanag na dumaloy, ngunit hindi ito nakapagbigay ng ginhawa. Sa halip, may hugis ng mga tao sa loob, nakatayo, nakatingin. Mga walang mukha, mga katawan lamang, na nakabalot sa dilim. Hinila ako ni Clarita papunta roon. Pilit akong pumiglas, ngunit ang kanyang kapit ay malamig na parang bakal. Bitawan mo ako, sigaw ko. Ngunit ang sagot niya ay isang bulong na tumagos sa buto ko. Kapag lumabas ka ng buo, ako ang mawawala. At hindi ako papayag. Ang mga anino ng pamilya ay nagsimulang mag-usal ng mga dasal. Hindi dasal ng kaligtasan, kundi parang sumpa. Ang mga salitay, hindi ko maintindihan, ngunit ang bawat bigkas ay nagpapabigat sa katawan ko. Para akong hinihigop ng lupa, dahan-dahang nilulubog. Sa desperasyon, naalala ko ang recorder na nasira ko kanina. Kinuha ko mula sa bag at kahit may bitak, pinindot ko ang play. Sa halip na boses ni Clarita o ng pamilya, boses ko ang lumabas. Mga tala ko, mga obserbasyon, mga salitang akin. At sa bawat pag-usal nito, parang nagagalit ang mga anino, nanginginig ang mga katawan nila. Hindi, sigaw ni Clarita, mas malakas pa kaysa sa lahat ng narinig ko mula sa kanya. Hindi mo pwedeng burahin ang kwento ko. Ngunit ipinagpatuloy ko ang pag-play. Pinilit kong gawing malakas ang sarili kong tinig. Ako si Lira. Ako ang nagsusulat. Ako ang naririto, hindi ikaw. Lumakas ang tunog ng recorder at unti-unting naglaho ang mga anino, isa-isa, hanggang sa si Clarita na lamang ang natira. Ang mukha niya'y puno ng luha, ngunit hindi ito luha ng tao.
Itim ang likidong dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi ka makakaligtas, Lira, bulong niya bago siya tuluyang naglaho sa harap ko. Naiwan akong mag-isa sa madilim na pasilyo. Hingal na hingal, yakap ang recorder. Ngunit bago ko pa man maramdaman ang ginhawa, bumukas muli ang pinto sa dulo. At sa liwanag nito, nakita ko ang isang refleksyon. Hindi sa salamin, kundi nakabitin sa mismong hangin. Ako iyon, ngunit ang sugat sa pisngi naron, malinaw at sariwa. At sa labi ng refleksyon, naroon ang ngiti na alam kong hindi akin. Sara sa parimam, bahagi 8. Ang lamig ng pasilyo ay parang dumaloy sa mismong dugo ko nang makita ko ang refleksyon na nakabitin sa hangin. Ako iyon, ngunit hindi ako. Ang sugat sa pisngi, ang mga mata na puno ng galit, at ang ngangiting malamig ay hindi ko maikakaila. Para bang may dalawang katauhan na naglalaban sa iisang katawan. Hindi ka nahiwalay sa akin, Lira. Bulong ng refleksyon, malinaw at buo, kahit wala itong bibig na gumagalaw. Magiging isa na tayo. Napaatras, ako, halos madapa, ngunit wala ng direksyong tatakbuhan. Sa likod ko, ang pasilyo'y nagsara. Sa gilid ko, mga pader na parang humihinga. At sa harap ko, ang sarili kong anyo na handang lamunin ako. Hawak ko pa rin ang recorder. Ang tanging bagay na tila may koneksyon sa realidad. Pinindot ko ang record at sa nanginginig na tinig ay sumigaw ako. Ako si Lira. Ako ay buhay. Hindi ako ikaw. Ngunit tumawa ang refleksyon. Isang tawa na mahaba, malamlam at puno ng hinanakit. Buhay! Hindi mo na alam kung sino ang buhay. Matagal ka ng bahagi ng kwento ko. Matagal ka ng Balmores. Lumapit siya at bawat hakbang ay nagiiwan ng bakas ng pulang dugo sa sahig. Ang pulang laso na hawak ko kanina ay biglang lumipad mula sa aking kamay at dumapo sa kanyang leeg. Sa isang iglap, para siyang naging buo, isang babaeng nakaputing saya, sugat sa pisngi at ngiting nakapako. Ngayon, sabi niya, tapusin natin ito. Bigla akong napahigpit ng hawak sa recorder. Sa loob ng utak ko, may naglaban na dalawang tinig. Ang tinig ni Clarita na humihikayat sa akin na sumuko at ang sarili kong tinig na nagsusumigaw ng paglaban. Napaluhod ako sa gitna ng pasilyo, halos mawalan ng malay, ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, narinig kong muli ang mga huling tala na nasulat ko bago masira ang recorder. Ang kwento ay hindi lamang nakaraan. Ang kwento ay pagpili. At ako ang pipili para sa sarili ko. Parang nagkaroon ako ng lakas mula sa mismong mga salitang iyon. Tumindig ako, hinarap si Clarita at itinapat ang recorder sa kanya. Kung gusto mong marinig ang kwento mo, maririnig ka nila, sigaw ko. Pero hindi mo na ako makukuha. Hindi ako magiging bangkay ng iyong galit. Sa mismong oras na iyon, biglang kumidlat sa labas. Ang liwanag ay dumaan sa mga kapis na bintana at ang buong pasilyo ay naliwanagan. Sa liwanag na iyon, nakita ko ang lahat ng anino ng pamilya Balmores nakatayo, nakapalibot, ngunit hindi na puno ng galit. Ang mga mukha nila ay malungkot at sa unang pagkakataon may bakas ng pagsisisi. Patawarin mo kami, sabay-sabay nilang bulong bago sila unti-unting naglaho. Si Clarita lamang ang natira. Ang kanyang mga matay hindi na puno ng apoy kundi ng luha. Ang sugat sa pisngi tila naghilom sa ilalim ng liwanag ng kidlat. Lumapit siya sa akin, dahan-dahan, at sa unang pagkakataon, hindi na malamig ang kanyang presensya. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito, bulong niya. Gusto ko lang na may makaalam ng totoo. Gusto ko lang na may magsabi na minahal ko siya kahit ipinagbawal nila. Napakagat ako ng labi, halos maluha. Maririnig ka, Clarita. Isusulat ko, ipapakita ko ang kwento mo. Ngunit hindi mo na kailangang manatili rito. Nakangiti siya, payapa bago dahan-dahang naglaho sa harap ko. Ang pulang laso ay nahulog sa sahig
at sa unang pagkakataon, wala nang bigat ang paligid. Ang bahay ay nanahimik, hindi na parang kulungan ng mga kaluluwa, kundi isang lumang gusali na pagod na sa lahat ng lihim na kanyang tinaglay. Hawak-hawak ang recorder, bumaba ako sa sala. Ang mga larawan sa dingding ay bumalik sa dati, mga sepya na mukhang walang buhay. Ngunit alam kong sa ilalim ng kanilang mga ngiti ay ang kwento ni Clarita, isang kwentong hindi na maaring itago. Binuksan ko ang pinto at sa wakas bumigay ito. Sa labas, malamig ang hangin ng madaling araw. Huminga ako ng malalim. Ramdam ang kalayaan na halos hindi ko na inasahan. Tumakbo ako palabas ng bakuran, hindi na lumingon pa. Pagdating ko sa kalsada, sumalubong ang unang liwanag ng araw para bang isang panibagong simula. Ngunit sa bulsa ng bag ko, naroon pa rin ang pulang laso. Tanda na ang lahat ng nangyari hindi lamang bangungot. Totoo ang lahat. Lumipas ang mga linggo at sinimulan kong isulat ang thesis ko. Hindi na ito simpleng papel tungkol sa kasaysayan ng isang baryo. Ito'y naging salaysay ng isang babae, ng kanyang ipinagbabawal na pag-ibig at ng kanyang malupit na kapalaran. Isinama ko ang mga tala sa journal, ang mga liham at ang lahat ng ebidensyang nakuha ko mula sa bahay. Ngunit sa bawat pahinang sinusulat ko, nararamdaman kong may nakatingin sa akin. Sa bawat gabi, sa tuwing isinasara ko ang ilaw, nakikita ko sa salamin ang sariling mukha ko. At minsan, ang sugat sa pisngi bumabalik. Hindi ko alam kung ito'y alaala lamang o kung bahagi pa rin ako ng sumpa. Ngunit isang bagay ang malinaw, si Clarita ay hindi na nakakulong sa lumang bahay. Kung nanataan man siya naroroon, dala niya ang kanyang kwento. At ako, si Lira, dala ko rin, hindi lamang bilang mananaliksik, kundi bilang saksi. At sa huling pahina ng aking thesis, isinulat ko ang mga salitang iyon na dumaan sa loob ng bahay sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang kwento ay hindi natatapos sa kamatayan. Ang kwento ay nagpapatuloy sa mga nakakarinig at sa mga handang magdala nito. Ako si Lira Valmores, at ito ang kwento ng babaeng hindi pinayagang magmahal, ngunit minahal pa rin hanggang sa huli. Nang isara ko ang aklat, huminga ako ng malalim, ngunit sa gilid ng aking paningin, sa salamin ng aking silid, may isang babaeng nakasuot ng puting saya, nakangiti, sugat sa pisngi. Hindi ko na tinakasan ang tingin niya. Ngumiti rin ako at sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi na siya galit.